dapat maintain, dapat ay preventive. Walang mawawala doon sa mga tiyan na binabanggit ko. Sa katotohanan, may mga bansa na ang haba ng buhay ng mga tao, maraming matatanda. As in talagang matanda. 100 years above. Ito yung mga country, ito yung mga lugar na mahilig sa tiyan. Hello mga kumpare ko dyan, tsaka kumari ko dyan. Good morning! Isang napaka-aliwalas na pagbati ngayong umaga. Galing tayo sa biyahe. Isang oras ba yun? Almost 1 hour na biyahe. Buti pinagpalangan yung umaga at nagpakita ang haring araw. Gusto nyo ba makita? May picture ako dito. Pinicturean ko kanina. Napakaganda. Yan dito sa amin. Kung nakita nyo, post ko. Pag wala sa video, lalagay ko na lang yung picture nito. Ganda. Sana ganito din yung bawat araw na paggising natin. Napaka-aliwalas, napaka-gaan sa pakiramdam. At yan syempre, nagpapasalamat tayo unang-una sa ating poong may kapal na lumikha at binigyan tayo ng magandang araw, magandang buhay, magandang umaga. At nagpapasalamat din tayo at nagre-react ang ating katawan sa mga pang-araw-araw na pamumuhay natin, yung mga ginagawa natin, syempre. Sa tulad ko na nagdaan sa napakahirap na mga pagsubok, lalo-lalo na sa kalusugan, nagpapasalamat ako at yung recovery nakukuha natin at nami-maintain natin. Although may mga pagsubok, may mga araw na talagang nagre-react ang ating katawan, ang ating kalusugan sa masasamang mga epekto ng pang-araw-araw o realidad na buhay na nasa paligid natin. Unang-una kinakain natin, sinisinghot natin, usong-uso na ang microplastic, yan pala nasa paligid natin, kasama ng pollution. At least kahit papaano nagagawa natin ng paraan at patuloy na naging smooth at napipigilan natin ang ating mga pangit na nararamdaman sa ating pamumuhay. Yun na mas maganda, di ba? Ngayon mga idol, yung vlog na ginawa natin ng yung nakaraan, nakakabahala. Minsan yun yung minsan sa isang taong may sakit, praning sa isipan, yun yung nagiging sanhi ng anxiety ng isang tao minsan, yung kalituhan. Hindi mo maintindihan, hindi mo malaman kung anong gagawin mo kapag isang mahal mo sa buhay o ikaw mismo ay nagkasakit. Paano ang ibig ko sabihin? Yung lahat na ginawa mo. Kaya nga sabi ko doon sa vlog, kailan pa? Kailan ka pa kikilos? Kailan ka pa gagastos? Kapag malaki na ba yung presyo na dapat mong ilabas? Hindi dapat maintain, dapat ay preventive. Walang mawawala doon sa mga tiyan na binabanggit ko.
Sa katotohanan, may mga bansa na ang haba ng buhay ng mga tao, maraming matatanda. As in talagang matanda. 100 years above. Ito yung mga country, ito yung mga lugar na mahilig sa tiya. Mahilig sa natural na pagkain. Sabi nga sa Biblia, linikha ang tao. Linikha ang tao, pero inuna ng ating Creator ang mga pangangailangan ng tao bago pa likhain ng tao. Ibig sabihin, kompleto na. Wala naman ako nabalitaan, wala naman ako nabasa, wala namang isang sugo, yung nagtuturo na galing sa iba't ibang sektor ng religion na may butika nung una. May butika na nung linikha ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan, meron ng naunang butika. May nabalitaan na ba kayo? May nabasa na ba kayo sa iba't ibang klaseng Biblia na meron tayo? Wala, di ba mga kumpare ko dyan? Pero ang sinasabi, linikha ang tao na kompleto na. Lahat ng pangangailangan andito na sa lupa, andito na sa mundo natin. Ang nasusulat, ang iba't ibang uri ng halaman, iba't ibang uri ng hayop ang nauna bago ang tao. Ibig sabihin, naandun sa mga halaman na yon, sa iba't ibang uri ng halaman yun, ang pagkain ng tao, kumpleto na pangangailangan ng katawan ng tao. At ang mga tao nung una na ayon sa mga Biblia, kahit anong sektor ng ating religion, umaabot sa 1,000 taon. Gano'ng kahaba pa lang buhay ng tao nung una. Pero syempre, may nakasulat din doon na nagkaroon ng pagbabago. Ito, sa pananaw ng mga Katoliko, na nung magkaroon ng kasalanan si Eva, nagkaroon ng hadlang, nagkaroon ng hangganan. Pero mahaba pa rin yung buhay nila. Something parang 1,000 mahigit years. Hanggang sa umikli hanggang ngayon. Dahil yan sa pagbabago. Pagbabago ng mga ginagawa ng tao. Masyadong matalino ang tao at masyadong gustong maging mas madali ang buhay. Yun nga lang, mas madali ang buhay, mas maginhawa ang buhay, mas madali din ang kamatayan. Nakikita na natin, nararamdaman na natin ngayon. Kahit ako, kahit kayo, kahit sino na naandito at nakakapanood ng video to, ang aga niyong nagkaroon ng karamdaman. O ang aga nagkaroon ng karamdaman ang mga mahal mo sa buhay o ang mga kaibigan mo. Yun yung sinasabi ko, dapat mamulat tayo sa katotohanan, sa realidad na buhay na dito sa atin. Baguhin natin. Ibalik natin kahit papaano ang nakaraan dahil yun ay subok na. Sabi nga ng isang patalastas isang patalastas sa isang produkto na subok na kailangan i-maintain na. Although ang sinasabi kong nakakalito kanina, yung mga kumakalat na produkto, wala naman akong sinasabing mga pangalan ng mga produktong yan. Pero may sinabi ako doon sa isang vlog na may mga fake. Hindi may iwasan yan dahil may mga taong sakim sa pera. Na gagawa sila ng mas magandang mga propaganda para mabenta yung mga produkto nila. May mga ganon na original na product na mabilis magpagaling, talagang makakaakit sa mga taong merong sakit at merong kamag-anak na may sakit, bibilhin nito. Pero sabi ko nga, yung gamot na sa butika minsan napapagkamalan natin na hindi nakakagaling sa atin kasi umiinom tayo tapos pabalik-balik yung sakit. Kaya yung akala natin hindi ito nakakagaling, pero ang totoo may mali lang tayong proseso.
kung paano inumin yung gamot nito, kung ano ang dapat nating gawin sa ating katawan para tumalab ng husto yung gamot na yun. Iyon ay pang sarili na natin. Minsan hindi kaya ng doktor, bibigay ng doktor yung mga gamot dahil yun yung naaayon, yun yung pamatid, hirap doon sa sakit na nararamdaman natin, doon sa ating mga sintomas na nararamdaman ayon sa sakit na meron tayo. Yun mga kumare ko dyan, mga kumare ko dyan. Lilipat tayo. Siyempre kapag hindi ka gumagaling sa ospital, sa doktor, sa pagpapagamot mo, lilipat tayo kung ano yung makakagaling sa atin. Diyan napapasok yung mga food supplement. Nagkalat na sa market natin, sa lansangan natin, o kahit nga sa kapitbahay nating Marites, nagkalat na yan. Malalaman mo na yan. Kung kasi merong mga balita, sasabihin sa'yo, nakapagpagaling kay ganito, kay ganyan, kay ganoon. Susundin mo, bibilin mo. Pero, may reaksyon na mangyayari sa'yo, pero kalimitan minsan, bumabalik na nanghihina ka. Hindi ako magpapangalan ng isang produkto na ininggan nyo din ako. Noong mga panahon na naghihirap ako sa sakit, kasi mahigit 10 taon na nakakaraan, kapag nakikita kami ng kaibigan ko, naiinggan nyo ako na subukan ko, start ako, na BMI na nila ako, sabi ko lang oo, pero hindi ako bumabalik para bumili ng produkto. Hindi dahil sa, hindi naniniwala sa mga herbal medicine. Dahil alam niya yan, na talagang pinopromote yung herbal medicine. Pero may paninindigan ako na natural yung gusto ko. Kasi yung natural, ang gumawa niyan ay ang ating creator. Pero yung mga tinitimpla na kakainin mo ng umaga, tanghali, hapon sa mahabang panahon, hindi ako naniniwala dyan. Kasi paano tatagal dyan sa isang container o sa isang plastic na walang preservative, na walang ibang chemical na hinalo dyan. Tsaka yung pag pupromote niyan, yung mga nakasulat dyan, ang karamihan dyan propaganda dahil yan ay isang negosyo. Aminin natin hindi, ang isang negosyo may kayabangan. May taglay na kayabangan, may halong kayabangan. Totoo yan. Alam nyo yan. Baka ikaw nga, nagnegosyo ka din. Siyempre ako, nagnegosyo din ako. Hindi mawawala sa isang negosyo yan. Kasi kailangan mong ipromote na mas maganda ang produktong meron ka. Ngayon mga kumpare ko dyan, mga kumare ko dyan, may kaibigan akong napuntahan, namatay. Hindi ko sinasabing pangit yung produkto, ano yung produkto. Sinasabi ko, hindi ko kinapitan yung gadon na hindi ako naniniwala. Mas naniniwala ako sa natural. Kasi naaayon niya kahit sa Biblia, nandun yan eh. Na yan ang pangangailangan ng ating katawan. Kaya ako may sakit, gumaling, mas maganda kaysa doon sa walang sakit pero gumanda ang mga katawan nila. Siyempre, sa aking paniniwala, sa aking opinion, kulang yung nutrition na pumapasok sa katawan mo. Pwede yun siguro kung ginagawa mo yun, kasi herbal pa rin yun. Herbal pa rin yun, pangangailangan ng katawan, pero hindi sapat. Kailangan, sa tingin ko, kumain ka pa rin ng kinasanayan natin pagkain. Yung kinasanayan na natin pagkain, yung realidad na. Pero kailangan talaga, yung sinasabi ko lagi, i-cleansing natin. Kasi merong chemical yan. Dapat ganun pa rin. Kung yun ang, sige, yun ang nauuso naman yan, mga wellness hub na yan. Nauuso yan. Madaming dyan. Kaso, talagang pumapayad dyan. Syempre, may package yan eh. Inumin mo to, umaga, tanghali, hapon, tapos magpapapawis ka, mag-exercise ka. Siyempre, yung madami mga customer dyan, yung mga lumalaki. Siyempre, nabawasan yung nutrition na pumapasok sa katawan mo, kinakain mo, although may kapalit, kasi may herbal yun eh. Kaso nga lang, sa tingin ko, kulang eh. Sa tingin ko, kasi may chemical na, something, alam ko may chemical yan, posibleng wala.
Sa paniniwala ko lang ito ha, ito ay sa opinion ko lang ha, hindi ako dalubhasa, hindi ako ano, opinion ko lang ito, huwag mamasamain. Ipapawis mo, baburn mo yon. Siyempre, mababawasan yung ano, yung mga taba mo, yung mga toxic sa katawan mo, mababawas din yan. Pero ang tingin ko kailangan ng suporta pa rin. Kailangan ng gulay, prutas pa rin. Hindi yun lang. Ano, yun lang. Hindi naman masama yun kasi makakabuti talaga yun. Pero kailangan ng suporta, parang gamot. Pag kumain ka ng gamot, uminom ka ng gamot, kailangan may suporta. Merong pampalakas ng katawan, ng immune system para ma-repair. Ano, tapos yung toxic, kailangan matanggal yung toxic na pumapasok sa katawan na hindi kaya ng gamot yan. Ano, wala pa kaya ng gamot na tanggalin yung toxic na sa katawan mo. Kaya na lang may mag-antitox ka na talaga sa hospital na yun talagang ang pakay yung tanggalin. Pero sa mga binibili natin sa butika, hindi, nadadagdagan yung toxic kasi yung gamot may chemical na kasama yan, yung mga artificial na yan. Kaya ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa niyan. Ano, mag-isip ka, hindi yung puro nakaasa ka sa doktor, nakaasa ka kung kani-kanino. Ikaw mismo, katawan mo yan. Responsibilidad mong ingatan ang katawan mo dahil yung katawan mo ay templo ng ating Panginoon ni God. Kaya ikaw mismo, huwag mong sasayangin. Ano, ginawa mo kung palsuhan ng katawan mo, ikaw mismo maglinis. Bakit yung bahay mo ba pag kinakalatan mo? May kapitbahay ka pupunta para linisan, di ba? Hindi, ikaw din mismo maglilinis niyan. Ganun din ang gawin mo sa sariling katawan mo. Mas alagaan mo siya kumpara sa mga gamit na nasa paligid mo. Yun nga, hindi ako pabor sa mga ganong establishment, mga negosyo nila na pampalakas ng katawan. Ang sa akin lang dagdagan mo bilang protection sa katawan mo. Kulang yun.